Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating puntalata ngayon ay makikita sa aklat ng mga awit, kabanatang 103, talatang 1 at 2. At pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon na purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ganito po ang mababasa natin sa ating mga talata. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Mga awit, kabanatang 103, talatang 1 at 2. Ang salitang purihin, kung ito'y salin mula sa salitang Ingles na bless, ay hindi ito nangangahulugan lamang sa salitang pagpupuri o pag-awit. At kung hindi, marami kaming hindi gaano makapagpupuri sa Panginoon dahil sa ang boses namin ay kinatatakutan o kaya kung hindi man pinagtatawanan ng mga nakakarami. Ang salitang bless ay nangangahulugan ng pagbibigay, pagpapala, pagsasabi ng pabor sa sinasabihan mo, baging sa Diyos man o sa kapwa mo tao. Si Haring David ay tinawag na salmista, gawa nang siya ang pinakamaraming awit ng pagpupuri sa Panginoon, at ang mga pangungusap na dinadakila niya ang Panginoon, ang pangalan ng kanyang Panginoon. At sa kanyang pagpupuri, binubuhos niya ang buong katauhan niya, at laging pinaalalahanan ang kanyang sarili sa kanyang pagpupuri na huwag kalimutan ang lahat ng mabubuting gawa sa kanya ng Diyos na nagsisilbing hamon sa kanya upang magpatuloy at huwag makalimot sa pagpupuri niya sa kanyang Panginoon. Ilan dito sa mga mabubuting gawa ng Diyos na binanggit niya ay magsisilbing hamon din sa atin, dahil hindi lamang siya ang ginawa ng Diyos ng mabubuting bagay, kung hindi ang lahat ng tao dito sa lupa, maging mananampalataya sa Kanya o hindi. Katulad ng pagsikat ng araw, pagbuhos ng ulan sa lupa, ang lahat ay nakikinabang. Ngunit tayong mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, ang higit na may karapatan o pananagutan na dapat magbigay puri o pagpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Dahil sa kanyang mga pagpapalang espiritual, physical at material nating tinatanggap o ibinubuhos niya para sa atin. Narito ang mga pagpapalang kinikilala ng salmistang si David na nagbunsod sa kanya upang patuloy niyang papurihan ang kanyang Panginoon. Sa talatang 3, sinasabing una, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Pangalawa, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Pangatlong pagpapala, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa pagkapahamak. Ang pangapat, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandang loob at malumanay ng mga kawaan. Panlima, na siyang bumubusog ng iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Ngayon, hindi lamang si salmistang si David ang ginawa ng Diyos ng mga mabuting bagay na ganoon,
kundi ang lahat ng mga tao dito sa lupa. Maging mananampalataya o hindi, ay nakikinabang sa bawat mabuting kaloob, at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Santiago 1:17. Ang mga ganitong mabuting gawa ng Diyos sa atin ay marapat lamang na lagi natin siyang pasalamatan, papurihan, pagbibigay o pagpapalang na uukol sa Kanya bilang pagpapakilala sa Kanya na pinasasalamatan natin ang lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Sa ganitong paraan, naniniwala ako na ang Diyos ay malulugod sa atin at kasabay nito ay ang Kanyang pagpapalang ibubuhos din naman sa atin. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ang tanong ngayon sa atin ay, pinapupurihan ba natin o pinasasalamatan ng Diyos dahil sa Kanyang mabubuting ginawa o gagawin pa para sa atin? Lahat na mga bagay na mabuti na ibinigay sa atin ng Diyos, kasama na dito ay ang pagbibigay niya sa Kanyang pinakaiibig na anak, ang Panginoong Jesucristo, na nagkatawan tao para lamang magkaroon ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan at para sa ating kaligtasan o buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Francis R. Abergal sa kanyang awit na pinamagatan niyang, "Ibinigay ko ang aking buhay para sa iyo." Sabi ng kanyang awit, "Ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Ibinuhos ko ang aking dugo para sa iyo. Iniwanan ko ang trono ko sa langit at bumaba ang kurito para sa iyo. Pinagtiisan ko at dinalang lahat para sa iyo." Ngayon ang kanyang tanong, ano naman ang ibibigay mo? Iiwan mo para sa akin, pagtitiisan para sa akin, at dadalhin mo para sa akin. Yan ang katanungan ng Panginoon Jesucristo pagkatapos niyang ibigay ang buong buhay niya para sa atin. At pagkatapos ng lahat ng pagbabalang ito sa atin ng Diyos, dahil kay Kristo Jesus, gayain natin si David na magsasabing, "Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa Kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang Kanyang mabuting gawa." Manalangin tayo. Aming banal na Diyos na nasa langit, salamat po ng marami, ibinigay mo ang kaibig-ibig mong anak, ang Panginoong Jesucristo, na siyang tumubos ng aming mga kasalanan, na sa pamamagitan niya, naging mga anak kami ng Diyos na buhay at tunay, at nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat din po sa banal na Espiritu na ngayon ay nananahan sa amin, na siyang tumutulong sa amin upang kami makapamuhay ng nararapat sa iyong harapan at para sa iyong kaluwalhatian. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, inihiling namin at pinasasalamatan ang lahat ng ito. Amen.